Good day mga kapatid, mga minamahal na taga-subaybay ng ating pong programang araw-araw ay ating pong inaantabayanan. Ano po? Dahil ito nga po kasi ay ang layunin ay tayo po ay mapagpala. Kaya nga ngayong araw na ito, isa naman pong maliit na aral ang aking nais pong ibahagi. Ngunit bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat po Panginoon dahil kayo nga po ang tunay na supplier ng aming daily bread, ng aming fresh manna Panginoon. Kaya salamat po sa araw na ito na Lord, ako po'y makakapagbahagi sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu. Salamat po Banal na Espiritu sa pagsama niyo sa aming lahat ngayong umagang ito upang makatanggap po kami ng pagpapala ng inyong salita. Salamat po Ama sa iyong presensya sa aming mga buhay at tagumpay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. At yun nga po, nais ko pong muling magpasalamat na po sa inyong patuloy na panonood at pakikinig ng programang ito. At ngayong umaga nga po, ewan ko po kung nababasa niyo po, na po sa mga o napapanood na po sa mga balita ang nangyayari po ngayon ano po sa kaganapan po sa parting gitnang silangal or Middle East. Ito nga po yung bansang Israel na ngayon po ay talagang kaliwat, kanan, no po, ang kanilang mga kalaban. Pero alam niyo po, talagang nakakatuwa dahil isa po sa mga mamamayan nila ang narinig ko na nagsabi that their God, Yahweh, na is neither sleep nor slumber. Alam nilang hindi natutulog o naiidlip ang kanilang Diyos. Kaya't gayon na lamang ang kanilang pagtitiwala, no, na may pagtatagumpay po nila ang labanang ito. Kaya nga po, yan din po yung isang nangusap sa akin habang ako po ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At ang salita nga po ng Panginoon ay aking nabasa sa Isaiah chapter 7 verse 9. At maiksi lamang po, no po, ito po yung salita ni propetang Isaias na po kay Haring Ahaz. No, nung kanya po itong binibigyan ng aral tungkol sa kanyang nais na pakikipagdigma. Ano po? At ganito po sinasabi sa Isaiah nga po, no, chapter 7 verse 9. If you will not believe, surely you shall not be established. O sa ating pong sariling wika, ganito po sabi, ikaw ay mabubuwal kapag hindi matatag ang iyong pananampalataya. Ano po, maiksi lamang po pero ako naniniwala tayong lahat na mananampalataya na po ay kinakailangang taglay ang ganitong uring pagyakap no po, sa ating paniniwala, sa ating buhay na Diyos. Dahil alam nyo nga po na ang kaaway natin, no, walang iba kundi ang diablong Satanas, alam niyo po hindi siya interesado sa pananampalataya natin. Pero nais niyang wasakin ito. Ano po? Dahil sabi nga po sa Biblia, di ba? Kung maalala po natin, maging ang dyablo ay may pananampalataya rin at nangangatog pa nga daw. Pero bilang mga mananampalataya ng Diyos, alam po natin, He is a defeated foe. Siya po yung kalaban nating talunan at tinitiyak na hindi na siya magtatagumpay laban sa atin. Kaya nga lang, maraming paraan o taktika ang kaaway dahil nais nga niya na pabagsakin ang ating pananampalataya. Kaya nga po, ang aking pong message ngayon is stand firm in your faith. Okay? So alam po natin na bilang mga Kristiyano, nandyan nga po ang kaaway. At nagpapadala siya ng iba't ibang uri ng patibong, ano? Kagaya ng mga temptations, ayan. At alam niya kung kailan niya tayo atakihin. Alam niya kung kailan tayo mahina. At alam niya kung ano ang ating mga kahinaan. Kaya napakalinaw po, no po, maging matatag daw tayo sa ating pananampalataya. Yan po, marami kasing tuksong dumarating, ano po, araw-araw ng ating buhay. Ano, andiyan po yung talagang, andiyan ang tukso ng pagkain, ano po, na talagang kahit medyo alam nating alanganin na sa ating mga kalusugan, naku, nagiging ginagamit din talaga ng kaaway, no? Paggastos ng sobra-sobra. Amen. Alam niyo po yung pagiging tamad, tukso rin po yan. Wala, kasi nais niya maging unproductive tayo. Okay, so, ayan, pagbababad sa social media. Yan, wala, siguro, marami pong nakuha niyan, ano? Maraming nai-entice dyan, no? At talaga nauubos ang panahon dito.
Ay sus, nandiyan na rin po ang, hallelujah, ang pagtsitsismisan or gossiping. Amen? At yung laging, feeling jealous, puwede rin pala yun, nagiging tukso rin ho pala yun. Amen? Wala namang mga kadahi-dahilan, walang mga kabagay-bagay, pero yun nga po 'no, madaling nagseselos 'no. Okey, siguro dito naman siguro na-deliver na tayo 'no, tungkol po sa mga pornography o mga hindi karapat-dapat, cheating, lying 'no, yung mga abusing of, addictive substance, dapat po talagang lumalayo na po tayo sa mga itong mga tukso po, mga ilan lamang. Pero ako pinaniniwalang napagtagumpayan na natin lahat ito kung maniniwala tayo na ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang alisin lahat ang bagay na ito sa ating buhay at aaksyon po tayo papalayo sa mga ito. Okay? So, minsan kasi gusto natin kasi lagi tayong tinatanggap ng mga tao, ng mga kaibigan natin sa paligid dahil parang yun nga, minsan gusto talaga natin yung approval nila. Kaya minsan di natin hindi po natin maiwasan ano po, itong mga bagay na iniaalok pa ng sanlibutan sa atin. Sana po maging matalino na tayo tungkol sa mga bagay nito. Okay? At minsan, siyempre, andyan din bukod sa mga tukso na pinupukol sa atin ng kaaway, andyan din po siguro yung mga pagsubok, ano, na talaga namang nakakagiyagis, na talagang nakakabasag ng kalooban o nakakapanghina na po ng ating pananampalataya. Siyempre, yung mawalan ka ng mahalaga sa iyo, 'di ba? Yung labis, mga bagay na naghahatid ng kalungkutan. Siyempre nandiyan na po yung mga sakit at karamdaman. Kaibigan, minamahal, kung nandiyan man tayo sa ganitong kalagayan, ang sabi lang po, stand firm. Manindigan tayo na meron tayong Diyos na nagtatanggol at handang magbigay ng tagumpay sa atin. Okay? So, kaya nga may mga bagay na dapat po tayong paghawakan. Okay? Kaparaanan, ano po? O para tayo makakatindig ng may pananampalataya at hindi tayo matitinag. Okay? So, kailangan alam daw po natin kung saan talaga tayo naninindigan, saan tayo nakatayo. Hindi pwedeng namimili tayo o namamangka tayo sa dalawang ilog. Dapat po talaga paniwalaan natin kung tayo'y sa Panginoon, paniwalaan natin ang kanyang salita at lakaran po natin ito para pag dumaan daw po tayo sa mga matinding pagsubok, mga challenges na kinakarap natin, okay? Ma-encourage nawa tayo ng salita ng Diyos. Kaya patuloy nating pagbulay-bulayan, Sabi nga at pakinggan dahil sabi nga po sa Romans 10:17, na faith cometh by hearing and by the hearing of the word of God. Okay? So, ang paraan naman po ni Haring David, sabi sa Psalms chapter 40 verse 1 to 2, sabi niya, I waited patiently for the Lord. Okay? He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet upon a rock and gave me a firm place to stand. So, yun po, Ang ito naman ang paninindigan ni Haring David. Alam niya na aalisin siya, Bubunutin siya ng Panginoon sa sitwasyon ng na mga kalagayan, na talagang naging malaking pagsubok sa kanyang buhay, and he wait patiently. Naghintay siya, hindi siya nagreklamo, hindi niya question ng Diyos. At nakita naman po natin kumilos, sa mga kahit si Haring David po ay nagkasala, hindi naman natin pinopromote ang pagkakasala, pero itong taong ito ay minsan din, na nakagawa ng hindi nakalulugod sa Panginoon. Pero sabi nga po sa Biblia that he is a man after God's heart. Naging kawangis niya ang puso ng Diyos. Bakit? Natuto siyang magsisi, natuto siyang manindigan. Kahit na alam niyang mabigat itong mga pagsubok na ito, pinanghawakan niya po ang salita ng Diyos. Kaya nga po sabi nga po ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo sa mga katotohanang itinuturo namin sa inyo, batay sa sinabi at sinulat namin. So, sa mga katotohanang itinuturo sa inyo. Kaya napakahalaga po talaga, na meron tayong pinakikinggan, na spiritual authority o leaders natin na makakagabay po sa atin. Lalo na kapatid, kung ikaw ay bagong mananampalataya. Ako pinaniniwala na ang mabilis na paglago sa bilang mananampalataya
ay magkaroon ka talaga ng discipler. Meron kang talagang mentor, meron tuturo sa iyo. No po? At diyan po natin makikita no na ang Panginoon talaga ay makapangyarihan na makakapagpabago ng ating buhay. Okay? Bukod sa kanyang salita. Okay, so when your faith is challenged, remember that you stand on a rock of Jesus Christ. Doon tayo nakatayo. Itindig mo na ng mabuti ang iyong mga binti, ang iyong mga paa sa salita ng Diyos dahil hindi tayo bibiguin ng Panginoon sa lahat ng mga pangako niya. Kung tayo susunod sa Kanya. Santiago chapter 1 verse 17, sabi po dito, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago, nagpapakita ng bahagyang pagbabago. Pansinin niyo po, ano po? Ang mga bituin sa langit, makita ho ba kayo na lumilipat sila ng lugar? Hindi, araw-araw kung nasan sila naka-assign, nandun sila. No po, at ganyan din daw po ang salita ng Diyos, hindi pa bago-bago. Ang tao kasi pabago-bago ang isip, papangakuan ka ngayon, di naman gagawin. No po? Pero pag sa Panginoon ka nagtiwala, nanindigan ka na kahit anong mangyari, Lord, sa iyo ako maniniwala, tinitiyak ng Diyos, pangyayarihin niya ang pangako niya sa ating buhay. Okay? So, pangalawa, dapat talagang i-resist naman natin ang kaaway natin. Resist the devil and his lies. Ang demonyo kasi, dami mga kasinungalingan yan, binubulong sa ating mga tenga. Dapat po, tanggalin po na, takpan natin ang ating mga tenga sa mga kasinungalingan ng kaaway. Kaya sa 1 Peter chapter 8 verse 9, sabi, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway niyo ay parang liyong umaatungal at ali-aligid naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa kanya. Sabi po mga kapatid, at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Okay? Ganyan po kasi ang dyablo, no? Kung ano-anong mga negative thoughts, no? Yung nilalagay niya sa ating tenga. Okay, minsan naiisip natin, wala talaga, hindi ko kaya, talagang hanggang dito na lang yung magagawa ko. Okay? No, minsan pumapasok pa sa atin, maaaring siguro lahat ng mga kaibigan ko galit sa akin. Talagang hindi nila ako gusto. Kasi ito lang ako, parang minamalit pa natin ang ating sarili. Okay? At minsan nga, pag dumarating na yung matinding mga pagsubok, maaaring mauwi pa no sa depresyon. Minsan naiisip pa natin na wala na siguro, hindi ko na mapagtatagumpayan ito. Itong depression nito talagang hinahatak na ako pababa, talagang nanghihina na ako rito. Yun po, no? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 5, wasakin daw natin itong mga negative thought na ito sa ating kaisipan and stand firm in the word of God. Wasakin natin to. Huwag natin hayaan na yung mga kasinungalingan. Kaya dapat magbulay-bulay para alam po natin kung ano yung katotohanan. Okay? So marami po ang binubulong sa atin ng kaaway, but choose to think God's thought instead. Choose to think. Sa halip na isipin natin yung mga negatibo, ano ba yung iniisip ng Diyos para sa atin. Okay? So, remember to shut up and to take our stand. Shut up. Patahimikan natin ng kaaway. Okay? Kaya nga, let's put on the full armor of God and the shield of faith. Salagin natin sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga atake ng kaaway dahil binigyan tayo ng panalag. Hindi siya magtatagumpay laban sa atin. Okay? Protect our minds from wrong thoughts. Okay? Our hearts from pride and gut of lies. Protektahan po natin ang ating mga puso. Pag alam nating medyo nagmamataas na tayo o medyo tayo na nagiging sinungaling, ako, patahimikan na natin ang ating sarili at magsimula tayong magtiwala sa salita ng Diyos. Okay? Pangatlo na lamang po. Okay? So, hindi tayo pwedeng nasa pagitan ng pananampalataya at pagdududa. Po, hindi tayo pwede, kaya sabi ko kanina, hindi pwedeng tayo po'y namamangka sa dalawang ilog. Pananampalataya ba o pagdududa? Dapat isa lamang po dito ang piliin natin. Pero kung ako po sa inyo, dapat po pananampalataya. Amen? Dahil ito po ay may mga bunga ng pangako. Last na lang verse po siguro, nais ko pong i-share sa inyo ay ang verse tungkol kay Abraham. Sabi po dito, si Father Abraham, sinasabi po ng Biblia, sa Romans chapter 4 verse 20 to 21, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay.
So sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. At lubos siyang nagtiwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Yan po mga minamahal. Kaya ngayong umaga, ako'y naniniwala na walang mga mananampalatayang nagtitiwala sa Diyos ang maaring masira sa mga gawa ng kaaway, kundi kung tayo tapat na pinangawakan ng pangako ng Diyos, magtatagumpay tayo dahil yan ang pangako niya. So kung nais po nating maranasan na tayo po'y nakatindig sa matibay na sandigan, tayo po'y lumapit sa Panginoon at hilingin natin ito sa Kanya. Panginoon, sa araw na ito kami po'y lumalapit sa inyo. Tunay ngang niluluwalhati ka namin, Ama. Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, na wala kang sino man sa amin, Lord, ang nais kang mapahamak. Ang kalooban mo, Diyos, kami po'y magtagumpay. Maranasan namin ang iyong pangako, ang plano ng aming Panginoong Hesus na kami magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya naman itong araw na ito, Panginoon, hayaan nyo, O Diyos, na abutin ng inyong mapagpalang kamay ang aming mga kapatiran. Kung may mga nanghihina man dahil sa mga pagsubok, kung meron mang, Lord, inuusig ang kaaway, Panginoon, sa mga bagay na nakaraan na, Lord, salamat po that you will deliver them today in the name of Jesus. Lord, salamat po na kami tutulungan mong manindigan, Panginoon. Hallelujah, sa isang solid ground. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang salita. At kami pong lahat, Panginoon, ay patuloy na uusad, lalawak, lalago, bubuti ang buhay, gagaling ang aming mga karamdaman, Panginoon. Dahil tapat ka, Panginoon, na lahat ng mabubuting bagay ay hindi mo pipigilan, Panginoon, sa mga taong tumatawag at matuwid dahil malakad sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikinig ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aking dalangin. Tayo pong lahat tumanggap ay magsabi ng Amen. Salamat po muli ng marami at God bless po sa inyong lahat. Shalom! Naranasan